May butas sa dingding. Tiningnan ito ng lalaki. May nakita siyang magandang babae na nakatira sa tabi niya. Nakahanda na siyang maligo. Inihagis niya ang kanyang pantalon sa kama. Tapos yung bra niya. Ngunit wala nang makita ang dalaga. Nawalan ng pasensya ang lalaki. Gusto lang niyang sipain ang pader ngayon. Si Echuro ay isang lalaking may bulok na swerte. Siya ay 3 beses na bumagsak sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Nais magbigti ni Echuro. At tinapos ang kanyang miserableng buhay. Bigla. Sabi sa iyo, ang lalaki ay may bulok na swerte. Maging ang kanyang pagtatangka sa pagpapakamatay ay nagwakas ng malungkot. Ngunit pagkatapos, may nakita siyang sinag ng liwanag. May butas sa dingding. Natahimik si Echuro. Tumingin siya sa dingding. At nakakita ng magandang babae. Shit! Nakuha siya ni Cupido. Hindi na gustong mamatay ni Echuro. Mula sa araw na iyon, puno na siya ng buhay. Pinagmamasdan ni Echuro ang babae paminsan-minsan. Ay hindi nais na makaligtaan kahit kaunti sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kahapon, siya ay isang cute na kapitbahay na babae. Ngayon, siya ay isang bata, maalam na babae. Noong isang araw, siya ay isang matigas ang ulo, tiwala na babae. Hindi iyon ang katapusan nito. Minsan, pinapanood ni Echuro ang babae sa kanyang pintuan. Akala ng mga kapitbahay niya ay pervert siya. Nagpatuloy ang buhay. At pinapagod nito si Echuro. Minsan, nagnakaw pa siya ng pagkain sa kapitbahay. Isang buong araw siyang walang kinakain. Nahuli siya ng kapitbahay niyang si Rio. Nauutal na si Echuro, sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Hindi man lang siya inilantad ni Rio. Sa halip, nang malaman niyang kapitbahay niya ito, malumanay na tanong ni Rio. Libre ka ba sa hapunan? Nagulat si Echuro. Ito ang unang pagkakataon niya sa silid ng isang babae. First time din niyang kumain ang gawa ng crush niya. Nanginginig na masaya si Echuro. Nakita iyon ni Rio. At tinawanan lang siya. Haha, enjoy sa pagkain mo. Makalipas ang ilang araw. Palagi siyang iniimbitahan ni Rio sa hapunan. Kaya, hindi lamang nakuha ni Echuro ang mga libreng pagkain. Pero napagmasdan din niyang natutulog ang crush niya. Ang masayang buhay na gusto ng bawat pervert. Nang makita kung gaano siya kabait, napahiya si Echuro sa kanyang mga ginawa. Napagdesisyonan niyang itigil na ang pagsilip sa kanya. Desisyon iyon ng utak niya. Ang kanyang katawan ay isang buong ibang kwento. Pagkatapos ng 5 minuto, pinunit niya ang papel sa dingding. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nasaksihan ni Echuro ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Nakita niya si Rio sa kapote. Kasama ang isang lalaking naka-vest. Naglalandian sila at naglalambingan. Nagulat si Echuro. Hindi kaya nagkaroon siya ng boyfriend. Pagkatapos, ngumiti si Rio. At hiniwa ang lalamunan ng lalaki. Pagkaraang makapatay ng tao, nagpakawalan ng kakaibang ngiti si Rio. Natakot si Echuro. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili sa pag-aakalang isa itong guni-guni. Paano kaya ang isang babaeng mabait? Pumatay ng taong ganyan. Tapos, may nag-doorbell sa kanya. Tumingin si Echuro sa peephole. Pagkakita nito ay si Rio. May hawak siyang bagong lutong hotpot. Gustong kumain kasama niya. Naniwala si Echuro na nagkamali siya. Matapos paalisin si Rio, muli siyang sumilip sa butas. Narinig ni Echuro ang boses ng kakaibang babae. Di ba sabi ni Rio wala siyang kaibigan? Binuksan ni Echuro ang pinto para makita kung sino siya. Tapos biglang huminto si Reyna at tumalikod. Natakot si Echuro at sinaran ng mahigpit ang pinto. Kinabukasan, nahuli siya habang nakasilip kay Rio. Ang lalaking ito ay isang stalker. Araw-araw niyang pinapanood si Rio sa pamamagitan ng isang butas sa dingding. Isang araw, habang sumilip si Echuro, nakita niyang iniuwi ni Rio ang isang gangster. Nakasuot siya ng kapote. Ang kamay niya ay may hawak na kutsilyo. Matapos siyang patayin ni Rio, muli siyang nagpakawalan ng kakaibang ngiti. Malakas na sigaw ni Echuro. Narinig ni Rio ang sigaw. Kumunat ang noo niya, at sinaksak ang kutsilyo sa butas. Tiningnan ni Echuro ang butas sa huling pagkakataon. At tumakbo palabas. Hinabol siya ni Rio. Mabilis na tumakbo si Echuro papunta sa eskinita. Napagtanto niya kung bakit. Napakabait ni Rio sa kanya. Tinatrato niya siya bilang isang alagang hayop. At hindi mahalaga kung patayin siya ni Rio. Hinabol si Echuro hanggang sa terrace. Nang wala nang matatakbuhan, lumuhad siya at humingi ng mercy kill.
Hinawakan ni Rio ang kutsilyo sa kanyang leeg. Nagtatanong, may huling salita ka ba? Gusto kitang ligawan. Nais ni Echuro na dumating ang kanyang kamatayan. Who knows, umupo si Rio. Para dilaan ang kanyang mga labi. Tulad ng inaasahan, ang dugo ng buhay ay maalat. Ibang-iba ito sa mga patay. Tinanggap ni Rio ang kanyang alok. Nang malaman na siya ay isang serial killer. Hindi napigilan ni Echuro na mahulog sa kanya. Tapos, alam niya yun. Si Rio ay hindi lamang isang cold-blooded murderer. Nag-aral din siya sa isa sa mga nangungunang universidad. Lahat ay naiinggit sa kanya. Nakaramdam ng kaunting insecure si Echuro. Nagpa siya siyang magsumikap para makapasok sa uni na ito. Kaya siya ay nasa kanyang antas. Kaya naman, nagsumikap si Echuro araw-araw. May trabaho pa siya sa supermarket. Nagiging close talaga ang dalawa. Isang bagay lang ang bumabagabag kay Echuro. At iyon ay patuloy na pinapatay ni Rio ang mga tao. Sa harap ng kanyang muka. Tinanong siya ni Echuro kung bakit kailangan niyang patayin ang mga taong iyon. Sinabi ni Rio na mayroon siyang sariling mga patakaran. Pumatay lang siya ng mga taong nagkasala. Hindi niya kailanman sinasaktan ang mabubuti. Hindi nakuha ni Echuro. Bakit hindi nililinis ni Rio ang eksena ng pagpatay? At walang nagulat ng anuman tungkol dito. Parang hindi nag-e-exist yung mga taong yon. Nang gabing iyon, sumilip si Echuro sa butas. At nakita ang isang note na iniwan ni Rio para sa kanya. Honey, 10 PM ka na sa kwarto mo. May surprise ba siya sa kanya? Anabangan talaga ito ni Echuro. Naghugas siya ng mabuti at naghintay hanggang 10. Ngunit ang kanyang sorpresa ay naging isang jump scare. Yung nahuli niya this time, ay isang kapitbahay mula sa ibaba. Naalala ni Echuro. Mabait siyang tao. Mahilig siyang mag-ampon ng mga ligaw na pusa. Paano kaya siya nasa listahan ni Rio? Sigaw ni Echuro. Pinipigilan siya. Pero hindi tumigil si Rio. Nilalas niya ang lalamunan ng kapitbahay. Sa harap niya, pumasok si Echuro sa kwarto ni Rio. Ang isang grupo ng mga tao ay naglilinis ng bahay. Doon niya nakita ang babae noong isang gabi. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit makatakas si Rio. Mula sa pagpatay ng napakaraming tao. Tanong ni Echuro kay Reyna. Anong ginawa niyang mali? Bakit kailangan mong gawin yun sa kanya? Tinulungan ni Reyna ang mga susi. At dinala siya pababa. Nang makita kung ano ang nasa loob ng silid. Nadurog si Echuro. Huwag magpalinlang sa hitsura ng kapitbahay. Sa araw, siya ay isang magandang lalaki na nag-aalaga ng mga ligaw na pusa. Sa gabi, gumawa siya ng mga bagay na mas masahol pa sa mga mandaragit. Pagkatingin sa mga gamit sa kwarto. At ang mga katawan ng 12-dosenang mga pusa. Hindi makapaniwala si Echuro sa kanyang mga mata. Palagi niyang iniisip na siya ang pinakamalaking pervert sa bayan. Ngunit nakatira sa ilalim niya ay isang mang-aabuso ng pusa. At pumatay ng pusa. Sabi ni Reyna sa kanya. Mapapatay ka maya-maya. Maliban sa pagpatay, ayaw ni Rio na makipag-hangout sa kahit kanino. Walang naging exception. Nawala ang espiritu ni Echuro. Kahit na humiga na si Rio sa kanyang kama. Hindi nagaman ang pakiramdam ni Echuro. Ayaw niyang pumatay ng tao ang girlfriend niya. Kahit sila ay may kasalanan. Dapat silang parusahan ng mga batas. Wala siyang karapatang magpasya sa buhay at kamatayan ng isang tao. Malaki ang laban nila. Hindi nagtagal, nakilala ni Echuro si Haruko. Siya ay kapatid ng kapitbahay sa ibaba. Nag-aalala siya dahil hindi makaantak ang kapatid niya. Masaya silang nag-uusap. Pagkatapos, nakita ni Echuro ang mga mata ni Rio. Dinala niya si Haruko sa ibang lugar. Kinabukasan, tinawagan niya ang host. Dinala ni Echuro si Haruko sa kwarto ng kanyang kapatid. Ang silid ay ganap na nabago. Hindi makapaniwala si Echuro sa kanyang mga mata. May note sa dingding, na nagsasabing ang kanyang kapatid ay nasa isang paglalakbay sa Thailand. Nakahinga ng maluwag si Haruko. Kinabukasan, binisita ni Haruko ang Echuro. Alam niyang may girlfriend ito. But still, ipinagtapat niya sa kanya ang nararamdaman niya. Lalong uminit ang hangin. Halos mapigil ito ni Echuro. Bago ang babaeng ito. Ngunit sa bandang huli ay natahimik siya. Hindi nagtagal, nagkaproblema si Rio. Pinatay niya ang isang miyembro ng isang gang noong nakaraan. At sinubukan nilang makakuha ng payback. Alam nilang malakas si Rio. At hindi sila tugma sa kanya. Kaya nagpasya silang gamitin si Echuro bilang kanyang kahinaan. Gusto nilang pumatay si Rio para sa kanila. Siyempre, hindi niya hinayaang manalo sila. Nang gabing iyon, magkasamang naghapunan sina Rio at Echuro. Pareho silang may iniisip. Tinanong niya kung may nakilala siyang kakaiba. O kung may nakilala siyang ibang mga babae.
Pagkatapos, nagsimula na naman silang mag-away. Kinabukasan, inimbitahan ni Rio si Haruko sa kanyang bahay. Ininom niya ng droga si Haruko, na nagpaplanong patayin siya. Agad siyang pinigilan ni Echuro. Ayokong mahuli ka ng pulis. Ang pagpatay sa mga tao ay isang mapanganib na bagay na dapat gawin. Paano kung pinatay ka nila? Nag-aalala lang talaga ako. Kanyang mga salita. Pinalambot ni Rio. Nagpasya siyang iligtas si Haruko. Isang araw, si Echuro ay kanidnap ng mga gangster. Binugbog nila siya. Pinipilit siyang kumbinsihin si Rio na pumatay para sa kanila. Agad silang tinalikuran ni Echuro. Nang papatayin na siya ng gangster. Biglang namatay ang ilaw. Si Rio ay nagpakita sa oras. Nang makita ang mukha ni Echuro sa itim at asol. Galit na galit siya. Sa bawat galaw niya, isang gangster ang bumabagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos niya silang lahat. Matapos iligtas si Echuro, ngumiti si Rio at hinalikan ang nobyo. Biglang nakaramdam ng lamig si Echuro sa kanyang tiyan. Nang tumingin siya sa ibaba, tinusok ni Rio ang kutsilyo sa katawan niya. Masayang sinabi ni Rio, kaya pumatay ng taong mahal mo. Ganito ba ang pakiramdam, ha? Bagaman, medyo masaya si Echuro. Pagkatapos, nawala ang kanyang paningin, magpakailanman. Ang pelikulang ito ay batay sa manga, Ana Satsujin. Napakaraming talento ng direktor, para magsulat ng love story. Sa pagitan ng isang stalker at isang serial killer. Ang kagandahan ay ang pinakamagandang regalo. Kung maganda ka, lahat ng ginagawa mo ay laging pinapatawad.